mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is November 18, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Jollibee, Ugong, sa may E. Rodriguez Jr. Avenue, Bagong Bayan, Quezon City. At dadalhin po natin yan sa may Rockwell Business Center sa may Sheridan Street, Boyong Bato, Mandaluyong City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang hunti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsaba at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao. Susunod po, dropping lang tayo. Nakatambay pa kayo doon. Ah, umihi ako. Bawal, wala rin po hihian doon. Wala na, hindi ko na kaya eh. Okay, subdivision ho to, wala rin hihian. Kaya nga, pasensya na po. Kasi hindi ko talaga kaya kanina. Thank you, thank you. Medyo may ayos lang, policy na yun, na policy yun. Pero umuulan, nasa tabing kalsada yung pinag-ihian natin na may damo-damo at umuulan. Ipagbabawal pa ba yun? Parang hindi sila nakakaranas ng ganun na yan. Yung talagang ihing-ihi. Parang ganun. Hindi yata sila nakakaranas. Porkit nakatira yata sila sa isang subdivision, puno. Bawal daw kasi subdivision daw. Anong katwiran yun? Anong katwiran yun? Oh, nare-respeto natin yan, pero yun man, no? Yung pagkakasabi kasi subdivision to, bawal dito. Grabing kasiga yan. Grabe kasi yung pagkasabi. Subdivision to. Bawal to. Bawal dito. Pero ayos lang. Policy nila yan. Tatakaran nila yan. So, kailangan natin sumunod. Ha? Umiiyak. Ha? Umiiyak. Ay, eh? Ano to? Ay, oo nga, no? Bagong video pala ito. Kala ko yung ano natin yan. Manatiling naka-play lang po yan dahil daanan naman yung dinadaanan natin talaga. Ayan. Para naman makita nyo yung kaibahan ng gabi saka ngayon na medyo nagtatambak na ang sasakyan. Nag-umpisa ng mga traffic ngayon. Lalo natin ito ngayon sa Ortigas. Ayun, banda rin ng konti, oh. Hindi na umuusad. So, pagka inabot tayo ng mga ganitong rush hour talaga dito, kamot ulo.
kapag may kulay politika. Ang sinasabi niyo pa bang posibleng kaso ay impeachment? Pwede, malamang po. Ah, pwedeng may magkain ng ganyan dahil dito sa sinabi ni Senator Ivy. Opo, but then again, impeachment is a Political. political process. So, you know, well, you cannot really speculate, but, you know, as I said, it is a political exercise. So, maraming pwede mangyari. Oo. Pwede mag-transfer, pwede hindi mag-transfer. Pero habang Depending on the political climate. depende sa politika. Pero hindi rin naman siya pwedeng makasuhan ng ibang kaso hanggang sitting president dahil sa may immunity ang Pangulo, di po ba, attorney? Opo. And the only way by which the president may be removed from his office is by impeachment. So, kung meron pong nagpabalak na tanggalin si president, ang tanging paraan lang po ay impeachment. Opo. Kasi yung kaso pwedeng lang ihatla, hindi, pwedeng ihatla ngayon, pero yung as to its implementation after the term of his presidency. After the presidency, opo. No, marami na pong nangyari yan sa mga dating pangulo. Sinablock o pero hindi nag-transfer. Oo. Hindi na, or hindi na-execute kasi nga dahil sitting president. Ngunit, nung pagkatapos na ng term, nakapo, lumabas yung mga, yung parasang sa kanila at nagkaroon po ng implementation. Hindi na nga lang umabot sa headline ng mga pahayagan ngayon dahil gabi na nangyari, pero sigurado yun ang biggest story, headline, mga banner story ngayon. Pero sabi ko nga, ito yung mag-reverberate pa sa mga susunod na araw at linggo, depende rin sa mga magiging sagot ng palasyo at yung sabi nga ninyo ay pwedeng maging aksyon ng ibang grupo mula doon sa statement na yun ng senadora. Opo, tama po yun. At nagpapiti po na ang opisina ng Pangulo ay maglabas ng paupulang statement. Pagbigan sa tinitawag na pagkakapatid ng Senator Annie Marcos, na kinakailangan po it calls for a reaction from the president himself. Dapat nararapat sa kanyang sagutin. And on, ano nga ba talaga ang katotohanan dahil sa kanila talagang natin marinig ng spekulasyon or allegation. So, patunayan po niya na hindi po totoo yun. Para masamis tayo yung publiko. Oo. Ang paratang mula pa nung pagkabata at hanggang ngayon, di ba? Ganun yung binanggit eh. Hindi yung nakaraan lang eh. Hindi yung dati lang na alam eh, kundi hanggang ngayon. May ganong allegation. Okay, mabigat yung mga pahayag na yan ni Senator Ivy, pero nito mga nakakaraan ang laging hinihingi sa inyo ng mga tanong at reaksyon ay yung mabigat na yung pasabog din ni dating Congressman Saldico. Sa inyo, Attorney Alan, ano ang take ninyo doon? Pwede ba nating tanggapin at face value yung mga sinabi na yun ni dating Congressman Saldico? Ako na po very interesting nga yung paglalakad allegation laban doon sa mga personalidad na kanyang natanggap. Mission ng tatlong miyembro ng kabinete na idinawit sa sinasabing manumalyang budget insertion. Kabilang dito sina Budget Secretary Amina Pangandaman, Executive Secretary Lucas Bersamin at pamangkin si Presidential Legislative Liaison Office Chief Adrian Bersamin. Itinalaga na si Finance Secretary Ralph Recto bilang bagong Executive Secretary habang officer in charge naman ng Department of Budget and Management si Undersecretary Rolando Toledo. Magsisilbi namang Finance Secretary si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagbitiw sa pwesto ang mga opisyal dahil sa delikadeza. Noon nang idinawit ni dating House Appropriations Committee Chairman Saldico, sina Bersamin at Pangandaman na sinasabing insertion o pagsisingit na 100 bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa national budget ngayong taon. Both officials respectfully offered and tendered their resignations out of delicadeza. After the departments were mentioned in allegations related to the flood control anomaly currently under investigation, and in recognition of the responsibility
allow the administration to address the matter appropriately. Wala pa napipiling Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs. Makapalit ni Frederick Go, gayon din nakapalit na yumaong si Chief Presidential Legal Advisor Juan Ponce-Enriquez. Kinwestiyon ng ilang kongresista ang akusasyon ni dating Apo Bicol Party List Representative Saldico laban kina Pangulong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa tatlong video statement, idinawit ang dalawang opisyal sa pagsisingit ng 100 billion pesos na halaga ng proyekto sa deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa panukalang national budget ngayong taon. Nanindigan si Bo na hindi siya nakinabang sa insertion at napunta ang lahat ng pera kina Pangulong Marcos at Romualdez. Pero para kay House Deputy Speaker Ronaldo Puno, imposibleng makabili si Saldico ng eroplano, helicopter at bahay sa Europa kung hindi lang ginamang sa kickback. Iginit din ni Independent Commission Executive Director Brian Rosaka na hindi ba ituturing na ebidensya ang video ni Saldico dahil hindi ito pinanumpaan. Ayon kay Rosaka, dapat tumestigo under oath ang dating kongresista para maituring na credible ang kanyang akusasyon. Naniniwala din ang ilang eksperto na hindi maaaring nagawin sa korte bilang ebidensya ang testimonya ni Saldico dahil hindi pinanumpaan at maituturing lang bilang isang kwento. Ang sinasabi natin, huwag tayong basta maniniwala sa mga video. Una, sapagkat yun ay hindi katanggap-tanggap sa Ricardo. Ngayon sa politika, magtatalong pati sa entablado, sa telebisyon, o kaya sa social media. Pero hindi nangangahulugan na yun ay totoo. So iba yung politika sa legal. The Integrated Bar of the Philippines Chief Presidential Advisor, Attorney Antonio Pido. Itinanggi ng National Bureau of Investigation ang sinasabing pananakit sa aid ni dating Apo Bicol Party List Representative Saldico. At ito na pahayag ni dating Congressman Mike Defensor na ikinulong at binugbog sa mga tauhan ng NBI si John Paul Estrada at misis nito sa kabinigyan ng peking passport at pinatakas papuntang Chile. Itinanggi ng NBI o ni NBI Officer in Charge ng Hilito Magno ang akusasyon na diginiit na walang record na magpapatunay sa sinasabing pang-abuso. Nanindigan din si Magno na hindi ginulong ang mag-asawa at inamon si Defensor na maglabas ng ebidensya. Kahit kailan o kahit minsan na hindi po naging under custody ng NBI si Mr. Estrada. Lahat po yan ay walang katotohanan. Wala rin kaming natatanggap na report na may nanakit sa kanila na NBI o itong mga ahente natin. Nagsabi naman po siya na aalamin niya at babalikan niya ako sa sinasabi niyang source niya. Sa ngayon, wala pa inilalabas na ebidensya si Defensor para patunayan ang aligasyon. No-show na naman sa pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Nagpadala ang dating opisyal ng liham sa komisyon pero hindi tinukoy ang dahilan sa muling pag-islap sa investigasyon. Sa halip, nagkumite si Bernardo ng ikalawang supplementary affidavit na kapareho ng binasa sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinumpirma rin ni Bernardo na nag-apply siya bilang state witness kaugnay ng sinasabing maanumalyang flood control project. Dahil dito, hindi maaaring magbigay ng anumang impormasyon si Bernardo batay sa provisyon ng Witness Protection Program Act. Isasama ng Independent Commission sa investigasyon ang supplemental affidavit ni Bernardo. Pinag-aaralan din kung iimbitahan ang sa pagdinig ang mga dati at kasalukuyang senador na itinawid sa anomalya. Nauna na inakusahan ni Bernardo na tumanggap ng kickback sila Senador Jitoy Estrada, Mark Villar, Francis Escudero, dating Senador Bong Revilla, Nancy Binay, Grace Mo, Education Secretary Sally Angara at dating Congressman Saldico. Dito po sa batas nito, naliwanag niya that there is a confidentiality clause or provision wherein siya po ay pinagbabawal na mag-disclose ng anumang informasyon na konektado sa kanyang application bilang maging state
Independent Commission Executive Director Brian Mostaca. Alas 7:17, 5 na ang nagparehistro para sa auction ng 7 mamahaling sasakyan ng pamilya Vizcaya sa Huwebes. Kabilang sa ipasusubastang 2 Mercedes-Benz, Toyota Tundra, Bentley Bentayga, Lincoln Navigator at Rolls-Royce na may payong. Sinabi ni Customs Deputy Chief of Staff Chris Bendio na ididiretso sa National Treasury ang kikitain sa bidding ng mga sasakyang natuklasang iligal na naipasok sa Pilipinas. Kung mag-fail bidding pa din po, pwede na po tayo mag-direct negotiation. Tatanggap po tayo ng mga proposals mula po sa mga interested bidders. Matitiyak po talaga natin na yung proceeds ng ating auction ay talagang pagbabalik nito sa mga nanakaw sa kaban ng bayan. Tinatayang 100 billion pesos ang kikitain ng pamalaan sa auction. Kinundena ng Armed Forces of the Philippines ang sinasabing pagtatangkang pagdawit sa Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa issue ng maanumalyang flood control project. Kasunod ito ng paglutang ng lumang video kung saan kausap ni Browner sa cellphone sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Apo Bicol Party List Representative Zal Dico. Paliwanag ng AFP, ginagamit ng ilang individual ang video nung nakaraang taon para pagmukain na kompromiso ang militar. Sinasabing kinunan ng video na ipasa ng kamera ang komento sa allowance ng mga sundalo. Sundalo na nindigan ng AFP na hindi mabibili ang integridad at dignidad ng mga sundalo sa gitna ng ingay sa politika. Alas 7:19, nag-inspeksyon ng Independent Commission for Infrastructure sa mga flood control projects o sa 8 flood control projects sa Cebu. Kasunod ito ng malawakang pagbaha sa probinsya saan 150 ang namatay. Natuklasang ilang proyekto ang nakuha ng kontraktor na dinubuhay ni Pangulong Marcos na nakakompo ng proyekto kontra baha. Kabilang sa inspeksyon ang 149 million pesos na proyekto sa Coptot River sa Liloan at Compostela area. Kontraktor ng proyekto Alpha and Omega Construction na pag-aari ng pamilya Vizcaya at ay pag-joint venture sa isa pang construction company sa Maynila. Inihahandana ng DILG ang kasong administratibo laban sa 24 na lokal na opisyal na punyay sa ibang bansa sa kasansagan ng mga bagyong Tino at Juan. Umalis sa Pilipinas sa mga opisyal ng Pilipinas, ahimpilan sila o walang hawak sa Foreign Travel Authority. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na isasapinang na ang investigasyon kung saan maaaring sampa sa Office of the Ombudsman ang mga reklamong abandonment of duty, gross neglect of insubordination laban sa mga opisyal. Kami order na kami bumalik at umalis pa rin. So, titignan natin. Sa ang supreto na, kung ano yung research sila ang papaisip. Ito yung problema ba? The night thing about this secretary, hindi naman ito. Nilinaw naman ng DILG na hindi kasama sa kakasuhan sa Isabel na Governor Rodolfo Albano III na nilipat ng Trinity noong November 8 o isang araw bago katusad ang travel ban sa mga lokal na kapusan. Alas 7:21, traffic there sa dalawang bahay ng 6 na pagkasan ang kinakain sa patungalasan ng bagyong Tino. Kabilang dito ang 106 ng nasa Wittig sa Cebu, 15/7 sa Metro Occidental at 23 sa Metro Oriental. Sa Cebu, kinakay sa Lagos Melosi ang nagtilulusyon sa bahay. Sa katansagan ng bagyong Tino sa Talisay City ng Armored Ground, nakutanan din po sa lalaking pasyente kaya dinala sa ospital pero namatay dahil sa multiple organ failure. 26 na tayo ang iniwang patay sa tumuan na habang 47 ang naisugatan. Sa ngayon, halos 5 million pa rin ang walang supply ng kuryente dahil sa magkasunod na bagyo. Ayon sa National Electrification Administration, target na may balik ang supply ng kuryente bago magtakbo. Ang target natin dito is bago magtakbo within the December 2025.
Technical issue na yun. At yung dami ng mga pasahero na naglakad sa talinis at biglang uminto yung tren sa gitna ng station. Kaya nang hindi pa kumpirmado kung totoong huminto ang tren. Pero ngayon, ang sa Quezon Avenue sa EDSA MRT ay mahaba na ang pila dito, Alvin. Simula dito sa may MRT, papunta dyan sa kahabaan ng may overpass, papuntang busway. Mahaba na ang pila ngayon ng mga pasahero. Ay, tinanong natin ngayon, ito man dito sa MRT nag-aabit ito, ang sabi lang niya, technical issues lang at hindi pa nila tiyak kung hanggang anong oras ito aayusin. So wala kang nakita pang naglalakad sa river. Wala, sarado ngayon ang MRT train dito, Alvin, sa may Quezon Avenue. At sa simula pa yan, kanina, alas 7 ay sinara na nila, inaabisuan na nag-aabisuan na lang dito sa mga pasahero na mag-EDSA busway na lang muna. Sige, yan muna ha. Babalikan natin si Kelly. Kelly, babalik ako sa iyo mamaya-maya ha. Thank you. Maraming salamat si Kelly Cordero. Samantala, kailangan ng abandonahin ang 161 years old na San Juan Nepomuceno Parish sa San Remigio, Cebu. Hindi na ligtas gamitin ang simbahang nagtamo ng matinding pinsala sa magnitude 6.9 na lindol noong September 30. Kinumpirma rin ng Mines and Geosciences Bureau na may nakitang mga sinkhole at butas sa ilalim ng sahig ng simbahan. Ayon sa architecture, hindi na gagamitin ang San Juan Nepomuceno Parish at magpapagawa na lang ng mas matibay at mas digtas na simbahan. Alas 7:25 ay nilabas na ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church ang schedule na aktibidad para sa Trastasyon 2026. Ayun, 15 January ito. Kabilang dito ang Novena Mass simula December 31 hanggang January 8. Ngayon din ang Thanksgiving Procession sa December 31. Sa January 7, inaraos ang tradisyonal na pahalig sa Quirino Grand Stand habang sa January 8 ang panalangin sa sakit silid. Sa January 9, sinisimulan sa madaling araw ang prastasyon kung saan dadalhin pabalik ng Quiapo Church ang imahe ng Pong Nazareno mula sa Quirino Grand Stand. Lumineron tumagal ng halos 21 oras ang prastasyon. Panatilihin ang devotion kay Jesus Nazareno, hindi pagbuto. Pagsampa, hindi pagsampa. Kung mapapansin, nagkakaroon ng maraming pagpapasok ng taon para sa ikabubuti ng bawat isa. Si Nazareno 2026 spokesperson Reverend Father Robert Arellano. Muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. 1 peso and 20 centavos ang dagdag presyo sa diesel at gasolina. Bunsod ng paghina ng piso at ipinakaw na sanction ng Amerika sa Russia. Wala namang paggalaw sa presyo ng kerosene hanggang sa November 21 dahil sa price freeze bunsod ng State of National Calamity na idineklara ni Pangulong Marcos. Simula noong Enero, mahigit 24 pesos na ang itinaas sa kada litro ng diesel habang mahigit 19 pesos sa gasolina. Sa ngayon, nakapinbin pa rin ang petisyon para sa pisong provisional increase sa minimum na pasahe sa jeep. Dapat talaga may pamasahe ako ng tao. Kasi hirap talaga gaya na yun. Parang pinapatay kami niya. Kapag pinasa mo ng pamasahe, business yun eh. Abulan ng presyo. Target ng Department of Transportation na maipalabas ang desisyon sa hirit na taas pasahe sa loob ng 2 linggo. Alas 7:27, pinag-iingat ang publiko sa tinatawag na 12 scams of Christmas o iba't ibang panluloko kasabay ng holiday season. Kabilang dito ang online shopping at fake delivery scams. Gayon din ang false scams kung saan pinatawagan ng biktima para humingi ng one-time password o kaya mag-aalok ng peking trabaho. Pinalaan din ang publiko sa tinatawag na impersonation scam
scam o yung nagpapanggap na kaanak o kaibigan, gayon din ang online gambling scam na nangangako naman ng premyo kapag tumaya sa sugal. Hinihikayat ang mga biktimang magsumbong sa hotline 1326 ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Ito yung mga modus na nakikita natin all year round. Nagbabago lang yung priorities by the season. Pati yung year scam na to, they're not exclusive to one another. Mas maganda malaman natin siya lahat. Si CICC Acting Executive Director Undersecretary Renato Paraiso. Kinumpirma ng Bureau of Animal Industry na may nasuklasang African Swine Fever o ASF sa mga baboy sa pasilidad ng ilang lechonan sa La Loma sa Quezon City. Dahil dito, mananatiling sarado ang 14 na tindahan ng lechon hanggang hindi na idedeklarang ASF-free. Sinabi ni Quezon City Business Permit and Licensing Department Head Margie Mejia na pansamantalang isinura ang mga lechonan para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Pagkagarap natin sa kagad para ma-isolate sa kasi yung ASF nakakahawa yan sa mga baboy. Kailangan ma-observe yung 7 days outside, that's very crucial, and at the same time ma-disinfect yung mga areas kung saan i-prepare yung mga itinutulad nito. Nilinaw naman ng Bureau of Animal Industry na nananatiling likas ang pagbili at pagkonsumo ng mga lechon at karneng baboy mula sa ibang accredited na tindahan. Ayon sa ahensya, nakahahawang sakit ang ASF para sa mga baboy pero hindi nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng tao. Sa Laguna, patay isang pulis matapos sumalpok sa arko ang sinasakyang patrol car sabay ng pagsanhan. Sakay ng patrol car ang 3 pulis at suspect na nahuli sa bypass operation na mawala ng kontrol matapos iwasan ng kasalubong ng motorsiklo sa National Highway ay bumangga sa arko. Dead on arrival sa ospital ng pulis na may rank of senior staff sergeant habang nasugatan ng patrolman na nagmamaneho naman ng sasakyan. Gayon din ang nahuling drug suspects. Patuloy pang tinutugis ang tumakas na motorcycle rider. Sa Quezon City naman, iniimbestigahan na ang pagkamatay ng 23 years old na babaeng freelance model. Dinala ng dating nobyo ang biktima sa ospital nang mapansing hindi na humihina habang kasama sa bahay. Yun ba yung sa Viva Max? Parang may narinig akong ganyan. Yan ba yan? Oo. Sa ilalim sa autopsy, ang mga labi ng biktimang nakitaan ng mga nasasahita habang nasa kustodiya. Nasa kustodiya na raw ng pulisya ang dati nitong nobyo habang sinasagawa ang investigasyon. Okay. Bakit? Ikaw ba magsushowbiz? Si Doris na ba? O alamin na po natin ang latest sa showbiz spotlight. Wala si Daniel, di doon sumasagot eh. Daniel! Wala ka na ha, out ka na, si Doris na lang. Yung kasing ganda mo na lang, yung pag-showbiz spotlight. Oo, nakakasing sweet. Oo, galingan mo ha, go. Sa ating showbiz spotlight. Una pa lang mali. Showbiz! Ay! Sorry naman. Pinalabas ni Ellen Adana ang screenshot ng sinasabing palitan ng mensahe ng mister na si Derek Ramsey at hindi pinangalan ng babae. Sa social media post, sinagot ni Ellen ang tanong ng ilang fans tulad ng bakit pa niya pinakasalan si Derek kung alam niyang nanloloko. So then, I found out about it 3 weeks ago, like this month only. It took me to go back in. So, as much as I'd want to reveal who this girl is, I cannot. My lawyers advised me not to. I can get in trouble. So, but to clarify, she's not an ex-girlfriend. She's, I think, a side chick. Noong Pebrero, laughing emojis o tawa lang ang nagsasagot si Derek sa post na sinasabing pumirma na ng annulment paper si Ellen. Wala pang inalalabas na pahayag si Derek na inalabas sa screenshot ng kanyang video. So ano nga, hiwalay na o hindi pa? Hiwalay na nga. Sinabi na? Oo. Ikaw na nagpo-confirm Ako ba? na nagpo-confirm dahil na tuklasan nga niya na mayroon para siyang kakapay. We were doing this marriage.
po si Alvin Chico. Magandang umaga. Maraming salamat, Pilipinas. Hindi pa po kami tapos dahil magpabalik pa ang Gising Pilipinas Energy! Radyo Patrol, Balita alas 7. Basta AM, DZMM. 8 years old na DOT sa abig ng Levis. Nagkasakit ko sa baga dahil sa pag-ibig yung nagagamot na ako. Fake news na mas ligtas ang base kesa sa sigarilyo. Ayon sa mga pag-aaral, may pagdahilan ng ilan sa mga nakamamatay na sakit sa baga dahil ng cigarette and vaping products associated with lung injury o CVAM. Hinahihina nito ito. Napatunayan nagdudulot ng cancer ang mga chemical nito. Nalalaman din ang baga at puso ng nakakalanghap ng second-hand smoke o ang mga taong damay sa puso kahit hindi naniligaw. Akala natin mabango, nasunso ang usap ng vape. Kaya itigil na po natin ang isip ito. Protektahan po natin ang mga kabataan na humumali mag-vape. Ito po, Senator Bosa ng DOH nagpapaalala na bawat buhay mahalaga. Sabit sa inyo ng playtime. Playtime na! The stage is set and the universe is watching. Playtime proudly stands as the official journey partner of Miss Universe 2025, where beauty meets love, cheering for our very own Atisa Manalo. Join the journey, raise our flag, let's support Atisa Manalo as she shines on the global stage. Watch the 74th Miss Universe preliminary competition live on the Playtime app. www.playtime.ph. Playtime now. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit www.top4.ph/regulatory for more details. And US number 30113 and 103025. Playtime. Playtime na! Basta AM, DZMM! Wow! Where man na? Mabilis na panahon, parang lahat, Josh. Oo, Lucy. Ang sagot dahil, balansin sa buhay. Parang maglaro ng pikulan. With baby, dapat balansin din. Hindi mo dapat maka-apekto kung bumalik sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. With the same responsibility, tuloy lang ang saya. Visit www.tagmore.ph/regulatory. Keep it fun at tagmore.ph. Responsible gaming at tagmore.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. AM, DZMM. Boses na gigising sa umaga. Alvin L. Chico. Doris Licornia. Gising Pilipinas. Pagdaga muna, papatiin ko muna itong misis ni Max Tataro na babae ko si Alvin. Happy birthday, sabi ni Max Tataro, happy birthday kay Ana, wife niya. Birthday kasi ngayon, partner na nasa Baler. Sina Max Tataro, siyempre nagpo-focus sa resort, partner, may bigayan dun yung, lingkod sa pamilya, kasama si Boots. Yung pizza yun ng yung sakit, kapamilya partner. Yung wheelchair. Yes. O, nandun sila, pero birthday ng misis. Ipatiin na lang natin, ha? Ana, happy birthday! Galing sa yung mister. Balik na lang ni Mac yung papansin niya. Incidentally, birthday din today ni Bea Katugas. Oh, happy birthday. Hindi man lang nag-breakfast. Saan naka-birthday? Birthday din pa dyan. Sige, bukas naman may pasok. Ay, hindi pa lang kung nag-birthday leave din ang boss namin na namiligon sa pangalang Francis Toral. Ayan. Birthday rin. Ay, hindi ko pwedeng mag-leave yan. Walang birthday leave. Happy birthday! Kailangan magpakita ka, Boss Francis Toral, dahil lahat ng tao ay kumakasa. Pero ang daming may birthday din. Ang birthday din ang kapatid ni Jerry Diaz na si Pete Diaz. Alam mo, parang birthday din eh. Kanina din natin ni Johnson, hindi na nagpapabati sa atin si Professor M. Birthday din today. Professor M. Happy birthday. Nagpapakitang naliligo ako. Nagpapakitang mamasiya. Happy birthday, Professor M. Tama na ang tamburo. Ang detalye niyan ihatid ni Arch-15 Giselle Ricafort. Giselle? Sa January 3, mahigit 1.3 milyong katao ang lumot sa 2 araw na protesta kontra katuwalian ng Iglesia ni Cristo sa Camino Grandstand. Sabi sa video, which Minister and Charity or Director Major General Anthony Abelin, mahigit 600,000 katao ang binagsak kahapon lamang. Karamihan anya sa mga atlendi ang hindi nahuli at doon na lamang nagpalit
pagpasok ng gabi sa lugar. Deklarado ng NCRPO Director na General Litis kulang 2 araw na pagtitipon at wala rin ba itala na anumang major untoward incident. Kahapon, nagsigawa si Adeline ng aerial reconnaissance sa vicinidad ng Luneta at pininigram para sa operational control, ma-assess yung crowd concentration at masigurong epektibo yung isinatutupad nilang security measures. Samantala, sinabi naman ng Southern Police District na mananatili yung 45 kapulisan sa labas nitong compound ng Independent Commission for Infrastructure dito sa Taguig City. Layon daw na nasiguro yung mapayapa at maayos ang mga posibleng kilos protesta dito sa Diyos lugar. ko. Para sa Vision City Pilipinas, pero sa Pilipino. Thank you, Giselle. Samantala, kakasuhan na ng Department of Interior and Local Government sa Ombudsman ang 24 na local government officials na bumiyahe sa ibang bansa sa gitna ng umiiral na travel ban bago tumama ang bagyong Tino at Uwan. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na kabilang sa posibleng kasong ihahain laban sa 24 na LGUs ay gross negligence, gross insubordination, and abandonment of duty dahil sa pagliban nila sa tungkulin sa oras ng kalamidad. Maliwanag pa ng kalihim, may malinaw na mga patakaran hinggil sa ganitong sitwasyon at ang mga opisyal na umalis ay kailangan magpaliwanag kung bakit hindi sila humingi ng pahintulot. Ako po, ayan na. Sinabi ni Secretary Remulla na kabilang sa iniimbestigahan ang 9 na opisyal mula sa lalawigan ng Cebu, 8 sa kanila ay mga alkalde at isa ay miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Samantala, nagpahayag ng suporta ang buong Kamara para kay Pangulong Bongbong Marcos. Makarang ginamit ni dating Congressman Saldico sa issue ng umunay insertion sa 2025 national budget. Ayon kay House Deputy Speaker Ronnie Puno, nagpulong ang House leaders at napagpasyahan nilang magsalita at ihayag ang sentimiento ng Kamara. Sa kabila ng ingay sa politika, sinabi ni Puno na nagkasundo silang gampanan ang kanilang trabaho. Nananamini rin anya ang kanilang apela kay Ko na umuwi na ng bansa at panumpaan ang kanyang mga aligasyon. Solid in Congress na hindi kami nalilito o nagugulat din sa mga sinasabing mga imbentong kwento. At we felt that it was necessary for us to come forward and at least say something specific kung ano yung feelings namin as a party. So, bawat partido gumawa ng kanya-kanyang statement. So, i-distribute namin sa inyo mamaya para makita ninyo anong naisip ng bawat partido. Hindi pareho yung aming mga reaction. Pero I think, by and large, in fact, everybody is in support of President Marcos here. Si House Deputy Speaker Ronnie Puno. Samantala, makakasama natin via Zoom si Undersecretary Claire Castro. Attorney Claire, magandang morning! How are you? Kumusta na kayo? Ay, teka. Ayan. Talaga naman, no? Kahit po yan. Yusek, kumusta? Una siguro, nagkakasunod dito. Una, si Saldico, nagbigay ng mga pahayag against the President. Ngayon ay yung kapatid mismo, si Senator Ivy. Kagabi na mangyari yun, nasaan ang Pangulo at si First Lady? Narinig ba nila at napanood ba nila ng live yung mga sinabi ni Senator Ivy? Nakita nila. Siyempre, anong reaction nila? Kakaiba yun. Biruin mo sa harap ng maraming tao ay magsalita ang isang kapatid ng gano'n. Ng gano'ng mga aligasyon, akusasyon laban sa kanya. Ingat po. Nagulat sila na Ito po, God bless po. gano'n ang sinabi. Pero hindi sila nagulat na maaaring siraan sila ni Senator Ivy. Pero nagulat sila to the point na kaya pala talaga Senator Ivy na magsinungaling.
dapat sa kapatid. Anong kasinungalingan ang partikular na tinutukoy na sinabi ng Pangulo at ni First Lady sa sinabi ni Senator Amy? Ay, di gumagamit ng bawal na gamot. Obvious ba yun? Ang dami-dami na ng pagsinungaling doon, ang dami-dami na masabi doon. Na-debunk na yan, pero paulit-ulit sila dahil wala sila makitang negatibo sa Pangulo marahil. So, kailangan nilang kumilos ng ganito, mga desperado sila, kaya kailangan nilang sila ng Pangulo. Saka, tandaan natin, di ba INC Peace Rally to? Sa Peace Rally, tungkol sa mga anomalyang flood control project, ano ang isinisigaw ni Senator Amy Marcos? Diyan, sa rally ng INC. Bakit ibang issue ang gusto niyang palaganapin? Diba? So, obvious. Alam mo kung saan ang tinatahak niya. At alam mo, nasisperado sila dahil gusto niyang pababain ba? Ang purpose pa niya ay pababain ng Pangulo sa pwesto. Hindi naman yun ang purpose ng INC Peace Rally. So, para sila bago ba? Para sila iba. Diba? Bakit ba? Dahil ba nagpapaimbestiga ang Pangulo sa mga maanumalyang flood control project? At maaaring ang mga kaibigan niya, mga kaayan, itatamaan. So, hindi natin alam kung ano ang pinakamotibo. Senator Amy, ang alam natin motibo dito, manira sa sarili niyang kapatid. Okay. Hindi natin alam kung ito talaga yung laman ng kanyang speech. Pagkaman pinanood mo siya sa kanyang